so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found this in peace. So as long as I live I love you, will let it hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Pagkagaling ng ospital, dumiretso ako sa Hacienda del Mar dahil nais kong kumprontahin ang Don sa kasamaang ginawa niya kay Lolo. Kulang na lang, sarain ko ang malaking gate sa bahay ng Don dahil sa galit ko sa kanya. Agad naman akong dinala ng guard sa loob kung saan ako upo ang Don. Mag-asawang sampal ang isinalubong sa akin ni Don Aresto. Pilit niya akong pinapaamin kung saan ko daw ba dinala si Princess. Sa galit ko sa kanya, Madam El, dinuraan ko siya sa mukha. Ang taong nare-respeto at hinahangaan sa lugar namin ay Judas pala sa totoong buhay. Dumiretso ako sa police station sa lugar namin at nareklamo ang pambubugbog ng Don sa akin at ng kanyang mga tauhan. Tinakot pa ako sa headquarters, Madam El, dahil ako pa daw ang may nakapending na reklamo laban sa pagtangay ko daw kay Princess. Binalikan ko na lang sa hospital si Lolo at Tio Ruben. Tinanong ako ni Lolo kung saan daw ba ako nanggaling at meron akong mga pasa sa katawan. Nagalit si Lolo sa akin, Madam El, nung malaman niyang nanggaling ako sa bahay ng Don at ito ang may kagagawan sa pambubugbog sa akin. Ang plano ni Lolo ay sa lugar muna nila Tio Ruben kami tutuloy pagkalabas sa hospital. Naawa ako sa matanda, Madam El, dahil alam kong nangyari ang lahat dahil sa katigasan ng ulo ko. Hindi sana nagulo ang buhay namin kung nung una pa lang ay nakinig ako sa mga sinasabi niya. Nasa kapatid na kami ni Tio Ruben nakatuloy pagkalabas sa hospital. Tinawagan ko si Princess nung araw na yon at kinumusta ko siya, pero ang yaya niya ang nakasagot. Nasa trabaho pa raw ito at naiwan ang cellphone sa pagmamadali. Inamin ko kay Lolo na nasa buhol si Princess at nakituloy sa dati nitong yaya. Kulang na lang, sisihin ako ni Lolo sa pagtago ko kay Princess. Gulo lang daw ang hatid neto sa buhay namin maglolo. Humingi ako ng tawad sa kanya, Madam El, sa pagsuway ko sa mga bilin niya. Mahal ko lang talaga si Princess, kaya nagawa ko siyang ilayo sa mga parents niya. Isang gabi, tumawag ang yaya ni Princess sa akin at binalitang na hit and run daw si Princess at critical ang lagay nito. Agad akong bumiyahe patungong Bohol para matignan ko ang kalagayan ni Princess. Sa hospital ko na lang siya inabutan at tulog ito. Kinausap ako ng mga doktor na kailangan malipat si Princess sa malaking ospital para sa karagdagang mga check-up at laboratories na gagawin sa kanya. Sa ulo kasi ang tama niya at 24 hours na ang lumipas at hindi pa rin ito nagising. Litong-lito na ako sa dapat kong gawin, Madam El, dahil nauwi siya sa comatose. Sa sobrang desperado ko na, Madam El, tinunta ko ang mag-asawang Don Areston at pinaalam ko sa kanila ang nangyari kay Princess. Dumating kaagad ang Don sa hospital kasama ang mga kapulisan sa Bohol Provincial Police Office at inaresto ako. Sumunod na araw, pumunta sa presento ang yaya ni Princess at binalitang
nagising na daw ito at hinahanap ako. Wala daw magawa ang Don para mapatahan at mapakain si Princess. Lalo akong naging desperado, Madam El, dahil hindi din alam ni Lolo na nakulong ako. Gusto ko sanang dalawin at puntahan si Princess sa hospital dahil alam kong hinahanap niya ako. Isang araw, dinalaw ka ni Don Areston sa kulungan at binalita niyang nagising na nga ang anak niya. Pero kailangan daw itong dalhin sa Manila para mapa-opera ang namuong dugo sa utak. Nahirapan daw silang ibiyahe ito dahil sa sobrang panghihina dahil ayaw daw itong kumain at tumahan sa pag-iyak. Parang nadurog ang puso ko, Madam El, sa kalagayan ni Princess dahil wala man lang ako sa tabi niya. Kinausap ako ng Don at tinakot. Handa ra siyang iurong ang kaso ko kung makapagtulungan lang daw ako sa kanya. Ang gusto ng Don ay gumawa ako ng sulat para kay Princess. Sulat ng pangangailangan at nasabihin ko daw sa sulat na iniwan ko ang anak niya sa halagang 200,000 at na pera lang ang totoo kong habol sa kanya. Wala na daw iba pang maisip ang Don para lang may biyahe na kaagad si Princess patungong Maynila para sa operasyon nito. Sobrang mahal ko si Princess, Madam El, at nahirapan din ako sa kung ano ba talaga ang dapat kong gawin para lang wag lang siyang malayo at mawala sa akin. Kung piliin ko naman ang nararamdaman ko para kay Princess, malalagay naman sa panganib ang kanyang buhay. Sa oras na yan, Madam El, naitanong ko sa Diyos kung bakit isinilang pa akong isang mahirap. Kung mayaman lang din sana ako katulad ni Princess, baka hindi ko danasin ang ganong sitwasyon. Hindi siguro hahadlang ang mga parents ni Princess sa relasyon namin at hindi din siguro aabot sa puntong mamili ako at i-give up ang pagmamahal ko sa kanya alang-alang sa kanyang kaligtasan. Sobrang sakit sa akin ang naging desisyon ko na yun, Madam El. Pero para sa kaligtasan ng mahal kong si Princess, ginawa ko ang sulat na sinabi ng Don. Pero sa isang kondisyon na makasilip man lang ako sa anak niya. Kasama ng mga pulis, pumunta kami sa hospital para masilip ko si Princess sa huling pagkakataon. At halos madurog ang puso ko habang nakatungay sa kanya na tulog. Naawa ako ng sobra sa kanya, Madam El, dahil sa laki ng pinagbago ng kanyang itsura. Ang dating masayahin at buhay na si Princess ay tumanda at mukhang miserable na ito. Umalis ako kaagad sa hospital dahil parang di ko makaya ng pagmasdan ng matagal si Princess sa ganong kalagayan. At baka di ko mapigilan ang sarili kong gisingin at yakapin siya. Bumalik ako sa Davao, Madam El, naluhaan at sugatan ng puso. Halos mawala na ako ng ganang mabuhay dahil wala na si Princess sa akin na naging inspirasyon ko. Hindi ko inilihim kay Lolo ang nangyari sa akin habang ako'y nasa Bohol at base sa kanyang reaksyon, galit ito ng husto sa Don. Tuloy pa din ang pagtatrabaho ni Lolo at Tio Ruben sa bago nilang mga amo sa pineapple plantation. Halos wala na akong magawang tulong sa kanila dahil paglalasing na lang ang inaatupag ko. Isang araw, nakilibing ako sa kaibigan kong namatayan ng nanay at doon ito inilibing sa sementeryong malapit lang sa dati naming tinirahan pero sakop pa din sa Hacienda del Mar. Habang nag-iiyakan ang mga kamag-anak ng nilibing, patingin-tingin lang ako sa paligid at may namataan akong isang puntod na kaapilyado ko. Wala sa isip na nilapitan ko ito para sana tignan kung babae ba o lalaki ang nakalibing. Di talaga ako nagkamali sa nabasa ko dahil kaapilyado ko nga
At nagtaka na lang ako dahil kapangalan ng nanay ko ang nakalibing. Pagka-uwi ko, agad kong tinignan ang aking birth certificate para makita ko kung ano ang tunay na pangalan ng nanay ko. Tinanong ko kay Lolo ang puntod na nakita ko sa sementeryo kung bakit kaapilyado ito at kapangalan ng nanay ko. Namutla siya sa tanong ko, Madam L, at umiiwas siyang sagutin ang tanong ko. Pagod daw siya sa maghapon na gawain sa plantation. Sa ibang oras na lang daw namin pag-usapan ang tanong ko. Mula nung pag-uusap namin ni Lolo, nahahalata kong iniiwasan niya ako, Madam L. Katwiran niya, lagi daw siyang pagod. Isang araw, pinuntahan ko ulit ang puntod na kapangalan at kaapilyado namin ni nanay. Di ko alam sa sarili ko bakit binalikan ko pa ito at gusto kong malaman kung sino ba talaga ang nakalibing doon. Ilang araw din akong pabalik-balik sa sementeryo hanggang sabay nakita akong matandang lalaki na naglilinis sa bawat puntod. Nilapitan ko ito at binati at medyo nagulat pa ito nung makita ako. Namukhaan daw niya ako at tinanong kung kaano-ano ko daw ba si Carding Falcon. Nagulat ako, Madam L, dahil kilala niya si Lolo at pumasok naman sa isip ko na baka may alam din siya sa puntod na kapangalan ni nanay. Nasyak ako ng husto sa nabalitaan ko, Madam L, galing kay Mang Eddie na siyang supalterero sa sementeryo sa lugar namin. Ang tunay na nanay ko pala talaga ang nakalibing sa puntod na nakita kong kapangalan niya. Wala akong idea kung bakit pinapaniwala ni Lolo sa akin na nasa Maynila daw ang nanay ko at nagtrabaho. Patay na pala ang nanay ko. Nagpakamatay ito pagkapanganak sa akin dahil na-depress ito sa nangyaring pangahalay sa kanya ni Don Areston. Ang hayop na Don Areston na siyang nagpahirap sa pagmamahala namin ni Princess at siyang dahilan sa pagpapakamatay ni nanay. Abot langit ang naramdaman kong pagkamuhi kay Don Areston, Madam L. Gusto ko siyang durugin sa mga kamay ko. Sinabi ko kay Lolo ang lahat na alam ko na ang totoo at kung ano ang nangyari kay nanay. Sinumbatan ko si Lolo, Madam L, kung bakit wala itong ginawang aksyon para makulong doon sa ginawa niyang kahayupan sa nanay ko. Sinabi niya lang sa akin na kapakanan ko lang daw ang kanyang inisip, kaya siya lumayo at nagtago sa doon sa ilang taon.